Ang advantage nito, pag nasira, isa dalawa, yun lang ang inyong papalitan. Kumpara sa lead acid mga ka-DIY, pag nasira ang lead acid na 100 ampere, welcome back mga master. Sa mga nagtatanong na nais magbuo ng mga kapwa beginners, kung alin daw po ang mas maganda bilhin kung sila ay magsisimulang mag DIY. So ang may sasuggest ko lang sa inyo, ang unang-una nyong bilhin, kung may balak kayong mag-upgrade balang araw, pag bumili kayo ng controller, ay mas mainam na MPPT ang bilhin nyo, 40 ampere. So yan. So maaga ngayon, kaya nag-umpisa nang mag-harvest yung aking mga controller. So yun ang masasuggest ko sa inyo, sa mga gustong umpisang mag DIY ng solar setup. Suggest ko sa inyo, MPPT na ang bilhin nyo, 40 ampere, para pagdating ng araw na kayo ay mag-upgrade, ay hindi na kayo magpapalit ng controller. Kasi kung PWM ang inyong bibilin sa una, ay masasayang kapag mag-upgrade kayo. Halimbawa, magdagdag kayo ng solar panel or mag 24 volts kayo balang araw. So mas mainam na MPPT ang bilhin nyo, 40 ampere. Ayan. Tapos yung inyo namang solar panel ay mag-umpisa kayo sa 550 watts, kasi ang pasok sa 12 volts na 40 ampere na MPPT ay hanggang 550 watts po ang pasok sa 12 volts sa 40 ampere. Ayan po. Kung 24 volts naman, balang araw pag halimbawa mag-upgrade, ay hanggang 1100 watts. So pag nag-upgrade kayo, isang 550 watts ulit ang bibili nyo para maging 1100 watts. So pagdating naman po sa battery, kung alin ang mas maganda, kung lead acid ba or LiPo4, kung saan kayo mas makakatipid, ang maisasuggest ko sa inyo, mag LiPo4 na lang kayo, 32650. Kumpara sa lead acid mga ka-DIY, pag bumili kayo ng lead acid, halimbawa 100 ampere, o isang buo yun, siguro nasa 6,000 yata yun ang isang piraso na 100 ampere or 7,000. So sa 7,000 na yon, kung ako sa inyo, pwede na kayong magbuo ng 32,650. Kahit bumili kayo ng mga 40 pieces, o at least pag nag-upgrade kayo, dagdag lang kayo ng dagdag. At saka ang advantage nito, pag nasira, isa dalawa, yun lang ang inyong papalitan. Kumpara sa lead acid mga ka-DIY, pag nasira ang lead acid na 100 ampere, automatic na isang buo ang inyong papalitan. Kung halimbawa 7,000 ang bilhin nyo, 7,000, bibili ulit kayo panibagong battery na 7,000 na lead acid. Kumpara dito, pag nasira dito, mga ilan lang, yun lang ang papalitan nyo. Kaya yun ang mas maganda sa pagbubuo sa umpisa pa lang. So pagdating naman sa mga ka-DIY, sa wire ng solar panel, mas mainam na yung number 12 kung medyo malapit lang sa bubong ang inyong solar panel. Pero pag malayo-layo, mga 10 gauge po. Ayan, yung mismong pang solar panel talaga. At pagdating naman sa mga DC breaker mga ka-DIY, dapat kompleto kayo. Mayroon galing sa solar panel papuntang controller, at mayroon din DC breaker papuntang battery galing sa controller. Ayan, papuntang battery. Tapos mayroon din pong galing sa battery papuntang inverter. So 125 ampere po ang aking nilagay.
So pagdating naman sa input o sa output ng inverter, yung 220 papuntang mga load ay ang ilagay nyo na easy breaker ay 10 ampere. Pagka may balak kayong bumili ng mga appliances, siyempre para hindi na kayo magpalit, 10 ampere po. Pwede rin mga mas mababa pa, mga ka-DIY. Tapos dapat mayroon din po kayong surge protection device na DC SPD. Ayan. So ang aking ang binili ko, nilagay ko ay 1000 volts DC 20 kA. Kasi ang aking mga solar panel ay yung max na voltage niya ay 1000 volts po. Kaya 1000 volts po ang aking binili. So pagdating naman sa controller papuntang battery, yung DC breaker ko po ay 63 ampere po. Pwede rin gawin yung 40 ampere. So akin lang po ito kagustuhan, kasi may balak pa ako mag-upgrade ng battery. So galing sa panel papuntang controller ay pwede kayo magsimula sa 16 ampere po, para pag mag-upgrade kayo ay hindi na kayo magpapalit ng DC breaker. So yun lang mga ka-DIY. Kaya mas mainam na pag kayo mag-uumpisang magbuo, mag-DIY ng solar setup, magsimula po kayo sa charge controller na MPPT 40 ampere. Para pag may balak kayo mag-upgrade ay hindi na kayo magpapalit ng controller. Pag balak kayo magdagdag ng solar panel or mag 24 volts. Diba? Pagdating sa battery, live PO4 agad para makunat. At saka pag may masira, konti lang ang inyong magagastos. Kumpara sa lead acid, isang buo pag nasira, isang buo din papalitan nyo. So kung PWM naman bibilhin nyo, ay baka pagdating ng araw ay mag-upgrade kayo, masasayang yung inyong unang binili na PWM. Kasi ang max lang po nito sa 12 volts ay 300. Saan ba yun? Hindi ko makita. 390 lang po sa 12 volts. Ayan po. So yun lang. Kaya mas mainam mga ka-DIY pagdating sa battery, mas maganda ang battery na bilhin nyo ay live PO4 kumpara sa lead acid. Kasi pag nasira ang lead acid nyo, isang buo papalitan nyo yon, automatic. Kumpara dito sa live PO4 na 32650, 32700, pag may masira dyan, isang piraso lang or dalawa, yun lang papalitan nyo. Magkano lang naman po ang isang piraso nito? 135 ang pinakamataas ngayon. So yun lang ang suggestion ko sa inyo mga ka-DIY. So pagdating sa mga wire mga ka-DIY, pagka 12 volts, mas maganda po, mas malaki-laki po ang wire pagdating ng papunta ng battery galing controller. So pwede na po ang mga number 8 papuntang battery. Pagdating naman dito sa aking battery ay number 4 po. Ayan po. So maraming salamat mga ka-DIY. Sana ay may nakuha kayong idea sa video ito. Paki-like and share at syempre papalo po kapag bago pa lang kayo sa channel ko. So maraming salamat, hanggang sa muli mga ka-DIY.